Sa video natin ngayon, ibubunyag natin kung paano makatutulong ang maligamam na gatas para makatulog kayo na parang isang sanggol sa gabi, lalo na para sa mga seniors. Panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo dahil ang huling tip ay sulit gawin ngayon, parang milagro ang epekto nito. Maraming seniors ang nakasubok nito at hindi makapaniwalang ganoon kabilis nagbago ang kanilang tulog. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang malaman kung saan kayo nanonood ng video na ito. Pakisulat ang inyong bansa o lungsod sa comments. Napaka-inspiring makita ang pamilya ng gintong sustansya na nagsasama-sama mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero mag-ingat kayo. Ang kakulangan ng tulog sa edad 60 pataas ay hindi lang maliit na problema. Delikado ito. Tahimik nitong pinapataas ang panganib ng alta presyon, atake sa puso, stroke, pagkawala ng memorya, at pati nakamamatay na pagkadapa sa gabi. Sinasabi ng mga doktor na ang mga seniors na hindi nakakakuha ng sapat na mahimbing na tulog ay mas malamang na mamatay ng mas maaga kaysa sa mga taong nakakapahinga ng maayos. At narito ang pagkakamaling ginagawa ng marami, iniisip nila, matanda na ako kaya hindi na ako makatulog. Hindi yon totoo. Ang insomnia ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Isa itong babala na hindi balanse ang katawan mo. Kapag binaliwala mo ito, maaari nitong ipahamak ang iyong kalusugan o maging ang iyong buhay. Pero narito ang magandang balita, ang solusyon ay baka nasa kusina mo na. Isang bagay na natural, ligtas, at hindi nangangailangan ng mamahaling gamot. At iyon ay isang maligamam na baso ng gatas sa gabi. May natural na sangkap ang gatas na nagsasabi sa iyong utak na oras na para mag-relax, pakalmahin ang iyong mga ugat, at tulungan kang mahimbing na makatulog. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ito eksaktong gamitin, anong oras dapat inumin, at mga espesyal na paraan para mas maging makapangyarihan ito sa katawan mo. Bago tayo lumalim, pakiusap, mag-subscribe ka muna sa channel na ito, Gintong Sustansya, at bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito. Malaking tulong ito para maabot natin ang mas maraming seniors sa buong mundo. Ngayon, tatanungin kita, sang-ayon ka ba na ang magandang tulog ay kasing halaga ng gamot para sa mga seniors? Kung mag-type ka ng malaking maya sa comments ngayon, manatili ka hanggang dulo dahil sa pagtatapos ng video na ito, hindi lang maintindihan mo kung bakit epektibo ang maligamam na gatas, kundi makukuha mo rin ang isang huling tip na kayang baguhin ang iyong mga gabi simula ngayong gabi. Ngayong naihanda na natin ang usapan. Pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng tulog pagkatapos ng edad na 60. Hindi lang ito tungkol sa pagiging presko, ito ay literal na tungkol sa buhay o kamatayan. Habang tayo'y tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng ating katawan ng melatonin, iyon ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para matulog. Kapag kulang ka nito, mas maraming oras kang paikot-ikot sa higaan, at mas kaunti ang oras na nasa mahimbing, nakapagpapagaling na tulog. At kapag hindi sapat ang tulog mo, ito ang nangyayari, mas napapagod ang iyong puso sa gabi imbes na nagpapahinga. Kaya mas mataas ang panganib ng atake sa puso para sa mga seniors na may insomnia. Nanatiling mataas ang iyong presyon ng dugo na nagpapataas ng tsansa ng stroke. Mas mabilis humina ang iyong memorya dahil kailangan ng utak ng tulog para linisin ang toxins at mag-imbak ng bagong impormasyon. Humihina ang iyong immune system kaya mas madaling kapitan ng sakit. At huwag kalimutan, pinapataas ng kakulangan sa tulog ang panganib ng pagkadapa sa gabi. Ang isang senior na nagigising na pagod, nahihilo, o hindi nakakaoryenta ay mas malamang na matisod, madapa, at mauwi sa ospital. Kaya tatanungin kita, naranasan mo na bang hindi makatulog buong gabi, at kinabukasan ay mahina ka, nahihilo, o pakiramdam mo ay delikado kang gumalaw? Kung mag-type ka ng "That's me" sa comments. Huwag kang mahihiya, hindi ka nag-iisa. Libo-libong seniors ang nahihirapan dito gabi-gabi, narito ang nakakagulat. Natuklasan ng mga doktor na ang mga seniors na regular na natutulog ng mas mababa sa 5 oras kada gabi ay mas malamang na mamatay ng mas maaga kaysa sa mga natutulog ng 7 hanggang 8 oras. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng tulog. Hindi lang ito pahinga, ito ang pinakamurang gamot sa mundo, at narito ang magandang bahagi, hindi mo kailangan ng mamahaling reseta o gadgets para makatulog ng mas maayos. Minsan, ang solusyon ay kasing simple ng isang maligambam na baso ng gatas. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Malaking tulong ito para maibahagi namin ang mga tips na makapagliligtas ng buhay sa mas maraming seniors na katulad mo, at gusto ko ring malaman saan ka nanonood ng video na ito. I-drop ang iyong lungsod o bansa sa comments.
Gustong-gusto kong makita ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasama-sama rito upang matuto tungkol sa kalusugan at mahabang buhay. Sige mga kaibigan, dumako na tayo sa pinakapuso ng video na ito. Kung bakit parang mahika ang epekto ng maligamgam na gatas para sa mas magandang tulog. Marami ang nag-isip na ito ay lumang tradisyon lang na ginagawa ng ating mga magulang o lolo't lola. Pero pinatutunayan ng agham na ito ay gumagana, at ito ang dahilan. Una, ang gatas ay may natural na amino acid na tinatawag na tryptophan. Kapag uminom ka ng gatas, ginagamit ng iyong katawan ang tryptophan para gumawa ng serotonin, iyon ang kemikal na nagpapakalma at nagpapasaya sa iyo. Pagkatapos, ang serotonin ay nagiging melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyong katawan na oras na para matulog. Kaya bawat baso ng maligambam na gatas ay parang nagbibigay sa iyong utak ng sangkap para i-on ang natural nitong sleep switch. Sang-ayon ka ba na mas mabuti ang natural na solusyon kaysa sa sobrang daming gamot? Kung mag-type ka ng "natural is best" sa comments. At huwag kalimutang sabihin din kung saan ka nanonood. Ngayon, bakit maligambam na gatas at hindi malamig? Dahil ang init mismo ay nagpapadala ng mensahe sa iyong nervous system, mag-relax. Pinapabagal nito ang katawan, binabawasan ng stress, at inihahanda kang matulog. Isipin mo, kapag uminom ka ng mainit na sabaw o tsaa, hindi ba't parang biglang gumagaan ang katawan mo? Ganoon din ang nangyayari sa maligambam na gatas. Narito pa ang isang sikreto, mayaman sa calcium ang gatas. At hindi lang ito para sa buto, kailangan din ng iyong utak ng calcium para magamit ang tryptophan at makagawa ng melatonin ng maayos. Kung kulang ka sa calcium, hindi masyadong epektibo ang buong proseso ng pagtulog. Kaya bawat lagok ng gatas ay hindi lang nagpapalakas ng buto mo, kundi tumutulong din sa utak na maghanda para sa mahimbing na tulog. Tatanungin kita, umiinom ka ba ng gatas araw-araw o paminsan-minsan lang? I comment ang you everyday o sometimes sa ibaba. At habang nagtatype ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na bahagi. Marami sa atin ang naaalala na binibigyan tayo ng maligamgam na gatas bago matulog noong bata pa tayo. Hindi nawawala ang alaala ng ginhawang iyon. Sinasabi ng mga psychologist na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagana pa rin ang gatas. Kahit matanda na tayo, pinaparamdam nito na ligtas tayo, na may nag-aalaga sa atin. At ang pakiramdam ng kaligtasan na yon ang tumutulong sa katawan na magbitiw sa stress at mahimbing na makatulog. Kung naaalala mo ring uminom ng gatas bago matulog noong bata ka pa, mag-type ka ng childhood milk sa comments. Gusto kong makita kung ilan sa atin ang may parehong alaala. Ngayon, ito ang mahalagang punto, mas kailangan ng mga seniors ang benepisyong ito kumpara sa mas bata. Bakit? Dahil habang tumatanda, mas kaunti na ang natural na melatonin na ginagawa ng ating katawan. Kaya maraming seniors ang nagigising ng alas 2 o 3 ng umaga at hindi na makatulog muli. Pero sa maligamgam na gatas, binibigyan mo ang iyong katawan ng parehong sangkap at senyales para maibalik ang natural na cycle ng pagtulog. Parang banayad na pagtulak sa sistema mo papunta sa tamang direksyon. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na ang maligambam na gatas ay kwento-kwento lang, maaari mong sabihin na pinatutunayan ng siyensya na ito'y epektibo. Lalo na para sa mga seniors. Bago tayo magpatuloy, pakipindot ang subscribe button, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at mag-iwan ng comment ng iyong lungsod o bansa. Ang suporta mo ang tumutulong para makagawa kami ng mas maraming videos na nagpoprotekta sa kalusugan ng mga seniors at tumutulong sa iyo na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas masaya. Ngayon na alam mo na kung bakit epektibo ang maligambam na gatas, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi, kung paano ito ihanda ng tama. Dahil kapag mali ang pagkakagawa, baka hindi mo makuha ang buong benepisyo o mas masama pa, baka sumakit ang tiyan mo. Kaya makinig mabuti, hahatiin ko ito hakbang-hakbang. Una, piliin ang tamang gatas. Kung ayos lang sa iyo ang gatas ng baka, pumili ng sariwa, low-fat, o regular, alinman ang aprobado ng iyong doktor. Kung ikaw ay lactose intolerant, pwede kang gumamit ng lactose-free milk, soy milk, o oat milk, pero siguraduhin na may dagdag na calcium. Ang mahalaga ay makuha pa rin ng katawan mo ang tryptophan at calcium. Susunod, painitin ito ng dahan-dahan. Ibuhos ang isang baso sa kaserola o heat-safe na mug at initin ito ng marahan sa mababang apoy. Huwag hayaang kumulo. Sinisira ng pagkulo ang ilang nutrients at binabago ang lasa. Ang layunin ay gawing komportableng maligambam, hindi mainit. Kapag sobrang init, makakasakit ng lalamunan.
Kapag malamig naman, hindi mapapakalma ang iyong mga ugat. Tamang-tama lang na init, iyon ang sweet spot na nagsasabi sa iyong katawan na oras na para magpahinga. Ngayon, maaari kang magdagdag ng natural sleep boosters kung gusto mong mas mapalakas pa ang epekto. Isang kurot ng cinnamon ay nakakatulong mag-regulate ng blood sugar at napakabangong amoy. Isang maliit na kurot ng turmeric ay nagiging golden milk na lumalaban sa pamamaga. Kalahating kutsarita ng honey ay nagbibigay tamis at tumutulong sa utak mong maglabas ng melatonin ng mas mabilis. At konting budbod ng nutmeg ay pwedeng magsilbing banayad na natural sleep aid. Pero tandaan, sapat na ang maliit na kurot lang, kaya imbes na simpleng gatas lang, maaari kang gumawa ng bedtime recipe na nagpapakalma ng isipan at nagpapagaling ng katawan mo ng sabay. Alin dito ang idaragdag mo, cinnamon, turmeric, honey, o nutmeg? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong pagpili sa amin. At habang nandyan ka na rin, pakisubscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Malaking tulong ito para maabot namin ang mas maraming seniors gamit ang mga life-saving tips na ito. Mahalaga rin ang timing. Inumin ang iyong maligamgam na gatas mga 30 minuto bago matulog. Bibigyan nito ang iyong katawan ng sapat na oras para tunawin ang tryptophan at magsimulang gumawa ng melatonin. Huwag itong inumin agad bago humiga dahil ayaw mong magising lang para pumunta sa banyo at panghuli, namnamin ito ng payapa. Umupo, higupin ito ng dahan-dahan at damhin ang init. Patayin ang AC, hinaan ang ilaw at gawin itong bahagi ng iyong nightly ritual. Habang mas consistent ka, mas matututo ang utak mong iugnay ang maligambam na gatas sa pahinga. Kaya sabihin mo sa comments, susubukan mo ba ito ngayong gabi? Isulat ang I will kung handa ka nang gawin ito. Ngayon na alam mo kung paano ihanda ng tama ang maligambam na gatas, pag-usapan naman natin ang tamang oras ng pag-inom nito at ang bedtime routine na mas nagpapalakas pa ng epekto nito. Dahil ito ang katotohanan, kahit uminom ka ng maligambam na gatas, pero magulo ang routine mo, maaari ka pa ring mahirapang makatulog. Pero kapag pinagsama mo ito sa tamang mga gawain, pwedeng tuluyang magbago ang iyong gabi. Ang pinakamagandang oras para inumin ang gatas ay mga 30 minuto bago matulog. Binibigyan nito ang katawan ng oras para tunawin ito, gamitin ang tryptophan, at magsimulang gumawa ng melatonin. Kapag masyadong maaga mo itong ininom, baka mawala na ang epekto bago ka pa mahiga. Kapag masyadong huli, baka magising ka sa kalagitnaan ng gabi para lang magbanyo, pagkatapos uminom ng iyong maligambam na gatas, gumawa ng isang calming pre-sleep ritual. Patayin ang maliwanag na ilaw, ilayo ang iyong cellphone, at iwasan ang stressful na palabas sa di o balita. Ang utak mo ay parang bata, mahilig ito sa routines. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang parehong relaxing actions gabi-gabi, kinikilala agad ng utak mo, oras na para matulog. Maaari ka ring gumawa ng 5 minutong banayad na stretching. Igalaw ang balikat, iunat ang braso, o huminga ng malalim at mabagal. Nakakatulong ito para maalis ang tensyon sa kalamnan at ma-relax ang katawan. Ang relax na katawan ay nagbubunga ng relax na isipan, siguraduhin na ang kapaligiran ng iyong kwarto ay tumutulong, hindi humahadlang. Panatilihing malamig, madilim at tahimik ang kwarto. Kung nakakaabala ang ilaw mula sa labas, gumamit ng kurtina. Kung ingay naman ang problema, magpatugtog ng malumanay na tunog tulad ng ulan o alon sa dagat. Isipin mo ang kwarto mo bilang iyong sleep temple, isang mapayapang lugar na para lamang sa pahinga, at huwag kalimutan ang mga kaaway ng tulog. Iwasan ang kape, saa, at alak sa gabi. Iwasan din ang mabibigat na hapunan bago matulog. At bawasan ang paggamit ng cellphone sa gabi, dahil sinasabi ng ilaw mula sa screen sa utak mo na manatiling gising. Panghuli, maglaan ng sandali para sa pasasalamat o panalangin. Habang iniinom ang iyong gatas, isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Nakakapagpakalma ng isipan ng gratitude, binabawasan ang stress, at pinupuno ng kapayapaan ang puso bago ka pumikit. Kaya balikan natin, inumin ang iyong maligambam na gatas 30 minuto bago matulog, mag-relax gamit ang calming habits. Mag-inat ng bahagya, gawing mapayapa ang kwarto, iwasan ang caffeine at mabigat na pagkain, at tapusin ang gabi sa pamamagitan ng gratitude. Gawin mo ito ng palagian, at mamamangha ka kung gaano kalalim at kasigurado ang magiging tulog mo. Kung naniniwala ka na ang bedtime routine ay susi sa mas magandang tulog, ay type ang routine sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito.
Malaki ang naitutulong nito para maipagpatuloy naming ibahagi ang mahahalagang tips na ito sa mas maraming seniors. Mga kaibigan, kailangan kong maging tapat sa inyo dito. Kapag binaliwalan nyo ang problema sa tulog, lalo na paglampas ng edad na 60, napakabigat ng maaaring maging resulta. Hindi lang ito tungkol sa pagiging antukin. Ito ay tungkol sa puso mo, utak, kaligtasan, at maging sa iyong buhay. Kapag hindi ka nakakatanggap ng sapat na malalim na pahinga, hindi kailanman nakakakuha ng pagkakataong bumagal ang iyong puso. Nanatiling mataas ang presyon ng dugo sa gabi, at inilalagay ka nito sa mas mataas na panganib ng atake sa puso o stroke habang natutulog. Isipin mong humiga ka para magpahinga, pero imbes na magpahinga, nagtatrabaho pa rin ng todo ang puso mo. Delikado yon, apektado rin ng kakulangan sa tulog ang utak mo. Sa panahon ng malalim na tulog, nililinis ng utak ang toxins. Kapag kulang ito, naiipon ng toxins, at kalaunan pinapabilis nito ang pagkawala ng memorya, kalituhan, at kahit demensya. Kaya maraming seniors na hindi nakakatulog ng maayos ay nagsisimulang makalimot ng mga pangalan, mawalan ng focus, o mahirapang gawin ang mga simpleng gawain. Pinapahina rin ng kakulangan sa tulog ang iyong immune system. Inaayos ng katawan ang sarili nito sa gabi, at kung wala nito, mas nagiging vulnerable ka sa impeksyon, trangkaso, at iba pang sakit na mas mahirap labanan habang tumatanda. At narito ang isa pang nakatagong panganib, ang iyong mga buto. Pinipigilan ng kakulangan sa tulog ang paggamit ng calcium at ang pag-aayos ng buto. Ibig sabihin, mas mataas ang panganib ng pagkadapa sa gabi. At alam mo na, isang maling pagkadapa lang ay maaaring magbago ng lahat, bali ang buto, operasyon, buwan ng paggaling, o mas malala pa, panghuli, pinapaikli ng kakulangan sa tulog ang buhay mo. Sinasabi ng mga doktor na ang mga seniors na natutulog ng mas mababa sa 5 oras bawat gabi ay mas malamang na mamatay ng mas maaga kaysa sa mga natutulog ng 7 o 8. Ang tulog ay tunay na kaligtasan. Ito ang pinakamura, pinakamakapangyarihang gamot na maaari mong ibigay sa sarili mo gabi-gabi. Kaya tatanungin kita, naranasan mo na ba ang mga gabing paikot-ikot sa higaan, hirap makatulog o madalas magising? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Sabihin mo sa amin ang mga pakikibaka mo sa pagtulog, baka matuklasan mong hindi ka nag-isa, at maraming seniors ang dumaraan din sa parehong bagay, at i-type natin ito ng sabay sa comments, sleep katumbas equals survival. Dahil totoo ito, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito. Nakakatulong ito para patuloy kaming makagawa ng health content na nagliligtas ng buhay at nagbibigay ng ginhawa sa mga seniors saan man. Bago ko ibigay sa inyo ang huling milagrosong tip sa dulo ng video na ito, unahin muna natin ang isang mahalagang bagay, ang mga maling paniniwala at tanong tungkol sa gatas. Dahil alam ko, baka iniisip ng ilan sa inyo, para ba talaga sa akin ang gatas? Hindi ba para lang yan sa mga bata? Paano kung lactose intolerant ako? Kaya linawin na natin ngayon, ang unang maling paniniwala ay ito, ang gatas ay para lang sa mga bata. Hindi totoo yan. Sa katunayan, mas kailangan ng mga senior ang gatas kaysa sa mga bata. Bakit? Dahil kailangan mo ng calcium para protektahan ang iyong mga buto, at kailangan mo ng tryptophan para matulungan ang iyong katawan na gumawa ng melatonin para sa mahimbing na tulog. Ang mga buto ng mga bata ay lumalaki, pero ang buto ng mga senior ay marupok at nangangailangan ng dagdag na lakas. Kaya ang gatas ay hindi pambata. Ito ay karunungan. Isa itong kasangkapan para sa mahabang buhay. Kung sang-ayon ka na ang kalusugan ay walang limitasyon sa edad, i-type ang me-review sa comments. Ang ikalawang maling paniniwala ay ito, pareho lang ang epekto ng malamig na gatas at mainit na gatas. Mali rin yan. Ang malamig na gatas ay nakakapresko sa araw, pero sa gabi hindi nito napapakalma ang iyong nervous system. Ang mainit na gatas, sa kabilang banda, ay nagpapadala ng nakapapawing signal sa iyong utak at katawan. Hindi lang ito tungkol sa nutrients, ito rin ay tungkol sa tamang init at kaginhawaan. Kaya mas mabisa ang mainit na gatas bago matulog kaysa malamig. Sabihin mo sa comments, mas gusto mo ba ang malamig na gatas o mainit? Ang ikatlong maling paniniwala ay ito, hindi ako makakainom ng gatas dahil lactose intolerant ako. Malaking alalahanin ito para sa maraming senior. Pero ang totoo, may mga pagpipilian ka pa rin. Pwede kang pumili ng lactose-free milk, soy milk, almond milk, o oat milk, siguraduhin lang na may calcium ito. Ang layunin ay mabigyan pa rin ang katawan mo ng tamang sangkap para sa tulog.
Kaya kahit lactose intolerant ka, hindi ka mawawalan ng pagkakataon. Kung nakasubok ka na ng lactose-free o plant-based milk, ay type ang via sa comments at ibahagi ang iyong karanasan sa amin. Ang ikaapat na maling paniniwala ay ito, tataba ako sa gatas. Maraming senior ang iniiwasan nito dahil dito. Pero ang isang basong mainit na gatas bago matulog ay magaang at nakapapawi. Maaari pang anitong pigilan ang late night snacking dahil sa halip na kumain ng chichirya o matatamis, iinom ka ng isang bagay na masustansya. Ang mas maayos na tulog mula sa gatas ay tumutulong din para manatiling balanse ang iyong metabolism. Kaya imbes na patabain ka, ang mainit na gatas ay maaaring magprotekta laban sa masamang gawi na nagdudulot ng pagtaba, at narito pa ang isa pang karaniwang pag-aalala, ang gatas daw ay nagdudulot ng plema. Para sa karamihan ng tao, hindi ito totoong problema, pakiramdam lang ito. Pero kung hindi ka komportable, maaari kang gumamit ng lactose-free milk o magdagdag ng kaunting turmeric o cinnamon na natural na nakababawas ng plema. Kaya mga kaibigan, tulad ng nakikita nyo, ang gatas ay hindi lang para sa mga bata. Hindi nakakasama sa timbang, hindi mapanganib sa kalusugan, at hindi dapat katakutan. Isa ito sa pinakamadali, pinakanatural, at pinakamurang paraan para mapaganda ang tulog, lalo na para sa mga senior. Ngayon, hayaan nyong itanong ko, alin sa mga maling paniniwalang ito ang dati mong pinaniwalaan? I-comment ang si kids only, cold milk, lactose, oh wait. Gusto kong makita ang inyong mga sagot at mga kwento. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan para makapagbahagi pa kami ng ganitong mga natural na health tips para sa mas maraming senior sa buong mundo. Ngayon na naalis na natin ang mga maling paniniwala, pagsamahin natin lahat sa isang simple, step-by-step night plan na pwede mong simulan ngayong gabi. Isipin mo ito bilang iyong personal na bedtime recipe para sa mahimbing at nakapagpapagaling na tulog. Step 1. Kumain ng magaang at maaga. Kumain ng hapunan 2 hanggang 3 oras bago matulog. Panatilihing simple, sopas, gulay, isda, o maliit na bahagi ng kanin. Iwasan ang mabibigat, mamantika, o maanghang na pagkain sa gabi, dahil kapag abala pa ang tiyan mo, hindi lubos na makakarelax ang katawan mo. Sabihin mo sa comments, karaniwan ka bang kumakain ng hapunan ng maaga o huli? Ibahagi ang iyong nakasanayan sa amin. Step 2. Bawasan ang stimulation 1 oras bago matulog. Hinaan ang ilaw, patayin ang at ilayo ang cellphone. Kailangan ng iyong utak ng senyales na tapos na ang araw. Kapag patuloy ka pa ring nagsuscroll o nanonood ng balita, iisipin ng utak mo na araw pa at hindi ito gagawa ng sapat na melatonin. Step 3. Ihanda ang iyong mainit na gatas mga 30 minuto bago matulog. Painitin ito ng dahan-dahan, magdagdag ng kaunting cinnamon, honey, o turmeric kung gusto mo at dahan-dahan itong inumin. Huwag magmadali, namnamin ito. Isipin ito bilang natural na gamot ng katawan mo para sa tulog. Ano ang idadagdag mo sa gatas? Cinnamon, honey, turmeric, o plain lang? I-comment ang iyong sagot, at habang nagtatype ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Step 4. Gumawa ng magaang stretching o malalim na paghinga. 5 minuto lang ay sapat na. Ikot ang mga balikat, iunat ang mga binti, o huminga ng malalim at dahan-dahan. Nakakatulong ito mag-relax ng muscles, binabawasan ang tensyon, at pumipigil sa pananakit sa gabi. Step 5. Pasasalamat o panalangin. Maglaan ng sandali para magpasalamat o magdasal bago matulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na nagpa-practice ng gratitude ay mas nakakatulog ng mahimbing, mas mababa ang blood pressure, at mas payapa ang pagising. Ikaw ba? Mas gusto mo bang magpasalamat, magdasal, o magmeditasyon bago matulog? Ibahagi ang iyong ginagawa sa comments. Step 6. Ihanda ang iyong kapaligiran sa pagtulog. Panatilihing malamig, madilim at tahimik ang kwarto. Harangan ang ilaw mula sa labas, bawasan ang ingay, at panatilihing malinis at maayos ang iyong silid. Isipin ang kwarto mo bilang iyong templo ng tulog, isang lugar na nakalaan lang para sa pahinga at paggaling. Step 7. Consistency ang susi. Subukan matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. May sariling orasan ang katawan mo, at kapag sumusunod ka sa tamang schedule, mas nagtutulungan ang utak at katawan mo para mabigyan ka ng mas malalim at mas magandang tulog. Kaya balikan natin ang iyong night plan, kumain ng magaang at maaga.
Bawasan ang stimulation 1 oras bago matulog, inumin ang iyong mainit na gatas 30 minuto bago matulog, mag-stretch o mag-relax, magpasalamat o magdasal, ihanda ang iyong kapaligiran, at sundin ang consistent na schedule, mga kaibigan. Kung susubukan ninyo ang routine na ito ngayong gabi, ay type ang I will sa comments. Gawin niyong pangako ito sa inyong sarili, dahil ang consistency ang nagiging dahilan ng resulta. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Bawat like, comment, at subscription ay tumutulong para maabot namin ang mas maraming senior na nangangailangan ng payong ito. Mga kaibigan, narating na natin ang huling bahagi ng video na ito. At gaya ng ipinangako ko sa inyo sa simula, ibabahagi ko ang isang huling tip, isang milagrosong tip na maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa iyong tulog simula ngayong gabi. Ang milagrosong tip na ito ay ito, magdagdag ng kaunting nutmeg sa iyong mainit na gatas. Nutmeg ang karaniwang pampalasa sa kusina. Ang simpleng budbud sa iyong baso ng gatas ay maaaring magsilbi bilang natural sedative. Tinutulungan itong pakalmahin ang nervous system at magbigay ng mas malalim at mahabang tulog. Pero tandaan, isang pinch lang ang kailangan. Kapag sobra, maaaring sumakit ang tiyan mo. Ang simpleng dagdag na ito ay nakatulong na sa maraming senior na mula sa gabing walang tulog ay naging mahimbing na parang bata sa loob lamang ng ilang araw. Kapag pinagsama mo ito sa lahat ng napag-usapan natin, tamang paghahanda, routine, at consistency, halos parang mahika ang resulta. Ngayon, balikan natin ang ating pinagsamahan ngayong araw. Sinimulan natin sa pag-unawa sa panganib ng kulang sa tulog pagkatapos ng edad na 60 mula sa problema sa puso, pagkawala ng memorya, pagkahulog, at maging pinaikling buhay. Pagkatapos ay natuklasan natin kung bakit epektibo ang mainit na gatas, tryptophan, calcium, ang init nito, at pati na ang ginhawang emosyonal na dala nito. Natutunan mo kung paano ito ihanda ng tama, kailan ito inumin, at ano-ano pang natural na pampalakas ang pwede mong idagdag. Pinawi natin ang mga maling paniniwala tungkol sa gatas, at binuo natin ang isang buong night plan na pwede mong simulan ngayong gabi. At ngayon, sa huling milagrosong tip ng nutmeg, nasa iyo na ang lahat ng kailangan upang baguhin ang iyong mga gabi. Mga kaibigan, ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ang tulog ay kaligtasan. Sa edad na 60 at pataas, ang bawat gabi ng mahimbing na tulog ay isang regalo para sa iyong puso, utak, katawan, at iyong mga mahal sa buhay. Isipin mong gigising ka bukas ng sariwa, malakas, at handa para sa araw, lahat dahil sa isang simpleng gawin na sinubukan mong gawin ngayong gabi. Kaya heto ang huling tanong ko sa iyo, susubukan mo ba ang mainit na gatas ngayong gabi? Kung, ay type ang I will sa comments. At habang nandyan ka na rin, ibahagi ang iyong personal na karanasan sa pagtulog, nahihirapan ka ba makatulog, manatiling tulog, o maagang nagigising? Sabihin sa comments para makapagtulungan tayo sa isa't isa. At pakiusap, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Bawat comment, bawat like, at bawat subscription ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng mga video na nagliligtas ng buhay at nagbibigay ng ginhawa sa mga senior sa buong mundo. Tandaan, minsan ang pinakamadadaling lunas ang siyang pinakamabisa. Mainit na gatas, kalmadong isipan, payapang kapaligiran, at pusong mapagpasalamat, ang mga ito ang makapagbibigay sa iyo ng regalo ng malalim at nakapagpapagaling na tulog. Ito ang Gintong Sustansya. Nagpapaalala na ang mabuting kalusugan ay ginto. Hanggang sa muli, matulog ng mahimbing, mabuhay ng malakas, at alagaan ang sarili.